Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod kay Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga newbies, sa mga legit na subscriber po natin dyan, marami pong salamat sa inyong pagtuloy na pagsuporta sa ating channel. At sa mga newbies, libre lang po mag-subscribe para lagi po kayong updated dito sa ating channel about sa mga ola updates. At subscribe, like, share, hit nyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito para magkaroon kayo ng idea, kaalaman, share knowledge, share experience sa mga ginagawa ng mga online lending apps sa inyo at maaaring makatulong sa inyo. Okay, simulan muna natin sa payo. Tandaan nyo mga ka-Johnny ha, hindi po tayo nananakot dito sa channel natin. Awareness, kaalaman or knowledge, shared experience po sinasabi ko sa inyo. Kagaya nga sa akin, i-share ko sa inyo kung paano ko hinaharap yung mga ginagawa ng mga ola na yan, para kahit paano naman ay maibsan naman yung inyong mga alalahanin, anxieties, stress, depressions na wag kayong basta-basta nagpapa-apekto ron. Tuloy nyo mo yung mga buhay sa araw-araw. Gawin nyo lang yung ginagawa nyo, magtrabaho kayo kung may trabaho pa kayo. Kung kayo may naging biktima ng ola na nawalan kayo ng trabaho, pagpatuloy nyo yung buhay nyo, hanap kayo yung trabaho, tuloy nyo, walang magbabago. Hindi kayo maaring kasuhan ng mga yan, hindi kayo pwedeng sampahan ng kaso, hindi kayo pwedeng ikulong o kung ano man. Yung mga ola na yan, tandaan ninyo, sa tagal na, ilang taon na, sa pagka-research ko is parang 2019 sumikat, 2019 umusbong, 2020 nung pandemic pumutok dahil nga sa wala tayong mga trabaho that time, kaya napili ka manghiram sa mga online lending, diba? Doon pumutok yan kaya nga medyo no 2020 narinig ko na yan, pero hindi ako sumusubok, hindi ko kasi masyadong familiar about sa mga transactions na yan. Ngayon na-realize natin, nasubukan na natin, na-experience natin yung mga buti nga hindi ganun karami na utangan ko na yata, sigurado sakit sa ulo dyan. Medyo siguro dahil tawag doon, matalas pa rin yung natin, yung pakiramdam sa mga maaaring mangyari, nung kumbaga parang nag-iisip talaga muna. Mahirap talaga kasi yan, lalo na pag may problema, minsan nawawala tayo sa sarili. Pero yung sa akin naman is, habang maaga pa is naisip ko na may mali na doon sa sistema at sa sitwasyon na maaaring pasukin ko dito sa mga online lending. Kaya nga kahit paano, pasalamat tayo sa Panginoon, pasalamat ako sa Panginoon na hindi ganoon kalaki yung mga nahiraman natin dyan, kaya kayang-kayang harapin. Kaya yung iba mga nabaon sa utang na halos 50 dahil sa tapal system, may mga 20, 30, 40, 50 na mga olas, no? Naintindihan ko yun. Basta yung mga ginawa nyo gano'n na tapal system na hiniraman nyo yung dalawa, pinambayad nyo sa isa, tapos naging dalawa na yung ola nyo, naging 5 na yung ola nyo, tapos nanghiram kayo sa ibas, pinambayad nyo doon sa mga naunang ola ninyo. Naintindihan ko yun, victim yun. Pero yung mga pa-victim na manghihiram, 10 ola, hindi babayaran lahat, hindi tatapalan kahit isa, pa-victim lang yun, farmer yun. Susunod na video talagang papakita ko sa inyo mga pages ng mga farmer sa Facebook. So yun mga ka-Johnny, meron lang tayong pag-uusapan. Be aware, beware, awareness po itong sasabihin ko sa inyo ngayon. Paalala ko lang mga ka-Johnny ha, ingat kayo sa mga ganitong modus ngayon na medyo may nag-share sa page natin na meron siya na hindi ko alam kung galing sa ola, pero kahit na sabihin mo, kasi ang mga ola mahilig gumawa ng modus, di ba? Alam niyo naman yung mga ola gagawin ng paraan para makakuha ng pera sa atin, lalo na kung ang ating mga ginagamit is mga e-wallet, lalo na itong GCash. Sige, simulan na natin, no? Beware sa ganito na modus, bagong modus ng agents. Kunwari need mo mag-verify ng GCash account mo sa link nila, kita naman na number at hindi GCash ang nakalagay na sender. They just want you to log in using their link para makuha ang password mo at makuha ang laman ng GCash mo. I already reported a number sa GCash, just sharing, baka may ma-encounter din sa inyo. Iyan, pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung style ng link. Yan o. Good day GCash user. We inform all GCash users that they needed to verify their accounts to avoid the activation tomorrow. Diba? Tapos number lalabas. Para takpan natin yan.
No, para ano naman, hindi naman para pagtakpan yung ano na to. Ay, hindi natin alam kung kayo ng number to ginagamit kasi niya, baka mayroong same tapos mapagkamalan na yun. Pero yung mga ganito, tandaan niyo, mga ganito number, mga madalas just 097 ginagamit yan, globe talaga, no? Then mostly kahit sa mga OLA, mga ang tatapos sa pang-apat na numero is number 7, globe talaga madalas gamit nila mostly. Then eto, tandaan nyo, kapag naka-receive kayo ng ganyan na may mga link, wag nyo susubukan na i-verify kung ano nyo, kasi yung mga ganyan links alam nyo naman, mga scams yan. Baka magulat na lang kayo, lalo kung may mga bank accounts kayo, yung mga lumalabas ng mga may video, kailangan i-verify nyo, tapos number na lalabas, hindi yung mismong video lang letter, di ba? Mga ganun. Katulad ito, dapat GCash kung talagang GCash. Kasi di ba pag nagpapa-transfer tayo, may mga ganun na lalabas na GCash verify, ganun. Lagi nyo vigilant sa mga ganito sitwasyon, mga kadyani. Hindi natin pwedeng basta-basta pagkakatiwalaan yung mga send na text na ganito. Kasi ito yung mga dahilan kung bakit minsan na nag-scam tayo. Yung mga links na ganyan, mga pa-promo, mga bi-verify yung bangko, bi-verify si GCash, si Paymaya, si kung ano yung mga gamit natin dyan. Tandaan nyo ha, ingat kayo sa mga ganyan. Hindi tayo nananakot dito. Pinapaalala lang natin na gamitin natin yung ating critical thinking bago natin pasukin yung mga ganito. Paalala lang. So yun mga kadyani, ito yung lingkod ka Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.